Aris number 28, Raymond at Paas, ano ang latest sa DPWH at mga LGUs? Inalerto sa pagpasok na isa pang bagyo. Ayan, bagyong Pipito. Ayan, anong sabi ng chairman ng Public Works Committee, chairman ng Senado na si Senator Bong Aguimat Revilla? Raymond at Paas, please come in. Mayor, pinalampag nga ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. bilang chairman ng Senate Committee on Public Works ang Department of Public Works and Highways at mga local government units upang tiyakin na nakalatag na yung kanilang mga paghahanda sa pagpasok ng isa pang bagyo, itong bagyong si Pepito. Ayon kay Revilla, dapat ngayon ay paspasan na ng DPWH yung mga clearing operation sa mga lugar na nagkaroon ng landslide, lalong-lalo na yung mga hinagupit ng bagyong Opel. Dahil di pa tuluyang nakakalis si Opel, ay ito papasok na naman si Pepito na dapat ay paghandaan. Sabi ni Revilla, hindi inaalis ng pag-asa na maaring super typhoon na naman itong si Pepito, kaya dapat ay malinis ang mga daluyan ng mga tubig. Nakalulungkot ayon sa senador na hindi man nakababangon pa yung mga kababayan natin sa Northern Luzon ay meron na namang bagyong kasunod. Umaasa ang senador na sa pagpasok ng bagyong Pepito ay hindi ito magdulot ng matinding pinsala sa buhay at ari-arian. Matatandaan na kinabibilangan ng mga bagyong sunod-sunod na humagupit sa Northern Luzon, ang bagyong Christine, ang Leon, Marce, Nika at ang bagyong Opel. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH. Teka muna, Raymond. Approve na ba ang budget ng Public Works sa Senado? Hindi pa sumasalang Mayor doon sa huling plenary deliberation ay hindi pa naisasalang yung Public Works and Highways dahil tiyak medyo kalimitan naman na idudulo yung mga yan, Mayor, tuwing budget season dahil sa napakaraming mga usapin, lalong-lalo na itong pinag-uusapan na naman na yung flood control budget nila ay mukhang ito yung matinding sentro ng pagbusisi ng ating mga mambabatas sa Mayor. Ayan, alam ko, Raymond, na may schedule din si Pastor Apollo Kibuloy na ipatawag ni Senator Risa Ontiveros. Ngayon nagkakasakit na ang pastor. Itutuloy pa ba ang hearing o huwag muna? Siguro naman na doon sa hindi pa nagbibigay ng statement dahil kahapon na tinatanong natin ay naging busy nga sila sa budget, pero siguro naman na makikita nila na makikipag-ugnayan sila sa mga health authorities na tumitingin sa kanyang kalusugan ay hindi naman nila maaaring ipilit kung talagang hindi pa po pwede na humarap sa isa pang pagdinig itong si Pastor Kibuloy Mayor. Dahil ang usapan ay wala mo ng pagdinig ng mga iba pang controversial na usapin hanggat hindi mo na natatapos yung plenary debate sa mga budget, Mayor. Ayan, dapat unahin muna yan. Saka naman hearing, ha? Ayan, tama ka, Raymond. Ayan, at least magaling si De Butler, ha? Senate President Cheese De Butler Escudero na dapat i-prioritize muna yung approval ng mga budget, Yun ang kanilang napagkasunduan at ang tinayagan lang talaga na maisingit para masimulang mapag-usapan ay yung kahilingan nga na i-postpone sana yung eleksyon ay, nga pala sa BARM. Sa Bangsamoro region. Pero mukhang pero nakapag-file na mukhang hindi ko lang medyo nagbabago na naman yata ang ihip ng hangin dahil marami nang nakapag-file ng certificate of candidacy ay para bang ano man ang usapan ay mukhang mas malapit sa matuloy itong eleksyon doon sa parliament ng BARM Mayor. Kasi may mga nagsasabi, Raymond, ayan, na tama ba Justice Leo Batan ng Court of Appeals, violation sa Constitution kasi nakalagay na sa batas na dapat ay isabay na ang BARM election sa national elections natin nitong darating na election sa 2025, May 2025. Yun na nga, yun yung binabanggit ni Senate President Cheese. Kaya ang kanyang panawagan na ngayon ay yung 35 na miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na nag-file ng COC dapat palitan na ni Pangulong Bongbong Marcos dahil deemed resigned na daw ang mga ito nang sila ay nag-file
ng kanilang certificate of candidacy, Mayor. Yun lang. Okay, maraming salamat, Raymond.